kuha ng citizenship ito sa Netherlands, pasok. Pasok siya dun. 'Di ba? Kung kukuha si Digong ng citizenship sa Netherlands, pasok. So ito po mga kababayan, dito naman tayo kay BBM sa trust ratings. Trust ratings ni Pangulong Bongbong Marcos, bumaba. Tanong lang. Bumaba daw trust ratings ni Pangulong Bongbong Marcos? Totoo ba? Mga kababayan? Hala, Diyos mio Marimar. Gaano katotoo ito? Pakinggan nga natin. Gusto kong makita mga kababayan na ang trust ratings daw ni Pangulong Bongbong Marcos ay bumaba. Hala ka, Diyos mio Marimar. Gaano katotoo ito? Eto. Planning a trip? May ads Don't let lang. these deals fly by. Download now. Naku. It's Shopee Mall. Of course, you've got your favorite brand. It's Shopee Mall. Of course, we always bumaba ang approve. Ito may nabasa ako. Pinaka nakakahiyang presidente sa ating bansa sa buong Asia, si Duterte. At pinakawalang kwentang vice president sa ating bansa sa kasaysayan. At pinakauna-unahang babaeng vice president na na-impeach. Walang iba kundi si Pusit. Pinaka nakakahiya at walang kwentang vice president sa Pilipinas, si Pusit. At pinakauna-unahang vice president na babae sa Pilipinas na impeach. Di ba? Pinaka una-unahang presidente sa Asia na nakulong sa Netherlands. Nakakahiya. Diba? At pinakauna-unahang vice president sa Pilipinas na na-impeach na walang kwenta. Nakakahiya. So ito po mga kababayan, pakinggan ninyo, bumaba daw ang trust ratings ni Digong. Ni Digong, ni BBM. Approval rating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at iba pang mataas na opisyal. Ma'am Mirian Suzuki, maraming salamat sa iyong 1,000 yen super sticker. Thank you so much. Ma'am Mirian, may magrereklamo na naman yan. Baka sa akin nagpalipad ka daw, sa kanila hindi. Batay sa pinakahuling survey ng Pulse Asia, bumaba sa 25% ang approval rating ng Pangulo noong Marso kumpara ng Pebrero. Umangat naman ang rating ni Vice President Sara Duterte sa 59% mula sa 52%. Bumaba rin ang approval rating ni Senate President Chis Escudero sa 39% mula sa 47%. Samantala, bahagya lang ang ibinaba ni House Speaker Martin Romualdez mula sa 17% sa 14%. Naitala rin ang pagbaba sa trust rating ni PBBM. Nakakuha ang Pangulo ng 25% na rating mula sa 42%. Tumaas naman ang kay VP Sara sa 61% mula sa 53%. Ngayon, mga kababayan, speaking of bumaba daw ang ratings ni PBBM at tumaas daw ang ratings ni Sara. So ngayon, bumaba ang ratings ni PBBM. May nagbago ba sa buhay nating mga Pilipino? Namatay ba tayo? Nagutom ba tayo? Nauhaw ba tayo? Hindi. Naghirap ba tayo? Yumaman ba tayo? Hindi. Ganun pa rin. Ngayon, ibabalik natin kay Sara at sa mga DDS na bobo, tanga-tanga, uto-uto, inutil, hampas lupa, pangit, no? Mga mahihirap at mga walang pera. Tanungin ko kayo, nung bumaba ba ang trust ratings ni Pangulong Bongbong Marcos at nung tumaas ba ang trust ratings ni Sara, yumaman ba mga DDS? Yumaman ba mga DDS? Yun bang mga ilong nilang pango, tumangos ba? Yun bang mga mukha nilang pangit, gumanda ba? Nung tumaas ang ratings ni Sara, yun bang pagiging construction worker ng mga DDS, nagiging seaman na ba sila? Yun bang mga dating piloto, naging seaman na ba sila? Yun bang mga seaman, nagiging doktor ba? Nung tumaas ang trust ratings ni Sara? Yun bang mga DDS na naniniwala kay Sara na tumaas ang survey? Lumaki ba ang mga tete nila? Tumikip ba mga poke nila nung nalaman nilang tumaas ang survey ni Sara? Tanong ko lang. Tanong ko lang mga kababayan. Yun bang mga sinasabi nilang tumaas ang ratings ni Sara? Ni minsan ba nakakita kayo ng DDS na yung dating noon nila na parang Terminal 1, 2, 3 na airport ng NAIA, ngayon ba tinubuan ba ng buhok?
Yun bang mga bungal, bungi na DDS at bingot naayos ba ang mga nguso nila? Yun bang mga senior citizen na DDS dyan na naghihingalo at naghahanap ng pondo ng PhilHealth? Nabuhay ba at nawala ba ang mga sakit nilang cancer, diabetic, rheuma, tuberculosis, kung ano-anong sakit pa yan ng mga senior citizen na DDS? Nagbago ba ang buhay ninyo? Hindi nyo na ba kailangan ng maintenance? Yun bang tumaas ang ratings ni Sarah? Gumanda ba ang mga sumasali sa pageant na ilang beses ng paulit-ulit hindi nananalo? Yeah? Yun bang tumaas ang ratings ni Sarah? Nakagraduate ba sa ilang ulit na paulit-ulit na pag-take ng board exam or bar exam ang mga anak ninyong bobong DDS? Nakagraduate ba ang mga anak ng mga bobong magulang na DDS nung tumaas ang ratings ni Sarah? At higit sa lahat, yun bang eroplanong sinakyan ninyo? Lumipad ba ng padapa? Bumaliktad ba nung tumaas ang ratings ni Sarah? Yun lang naman. Wala kaming pakialam kung tumaas ang ratings ni Sarah. Bakit? Nung tumaas ang ratings ni Sarah, hindi naman tumaas ang revenue ko sa YouTube. Bakit? Nung tumaas ba ang ratings ni Sarah, gumwapo ba ako? Hindi ba ako pango? Nung tumaas ba ang ratings ni Sarah, yung ngipin ko ba pumantay lahat? Putang ina ninyong lahat, mga DDS. Yun bang tumaas ang ratings ni Sarah, yung mga OFW sa Qatar na nahuli, nagrally-rally? Hindi ba na-deport? Yun bang tumaas ang ratings si Sarah, nakauwi ba si Digong sa Pilipinas at natapos ba ang kaso niya sa ICC? Diba hindi? Wala kaming pake. Kung tumaas ang ratings ni Sarah, bakit? May impeach naman na yan. Di ba? Wala kaming pakialam kung tumaas ang ratings ni Sarah. Bakit? Hindi naman ikakayaman ng mga bobong DDS yan eh. Di ba? Ni minsan ba tumaas ang ratings ni Sarah, yumaman ba kay mga DDS sa pangit? Dumami ba ang pangit na DDS? Lumala pa nga eh. Di ba? Sabihin niyo nabudol kayo kay Duterte. Yeah? Isa lang masasabi ko. Nung tumaas ang ratings ni Sarah, hindi po yumaman ang mga DDS. Construction worker pa rin po sila. Nung tumaas ang ratings ni Sarah, OFW pa rin sila. Nung tumaas ang ratings ni Sarah, wala. Nagbabasura pa rin sila. Nung tumaas ang rating ni Sarah, wala, tindero pa rin sila. Di ba? Bakit? Nung tumaas ba ang rating si Sarah, yung mga nagtitinda ng isda sa gulay sa palengke, yumaman, nagkaroon sila ng mall? Diyos ko, yun lang masasabi ko sa inyo, wala kami pakialam, kahit pa umabot pa hanggang langit yung ratings ni Sarah. Ang higit sa mahalaga dyan, sabihin niya kung saan niya dinala yung confidential fund. Diba? Yun bang tumaas yung ratings ni Sarah, mga DDS? Nagbago ba ang pamumuhay ninyo? Umangat-angat ba kayo sa buhay? Yun bang mga magulang ninyong may rheuma, may cancer, may sakit sa suso? Diba? Yung may diabetic, may kidney problem, may tuberculosis. Gumanda ba ang buhay niyong putang ina ninyong mga DDS? Diba hindi? So anong naitulong na tumaas ang record ni Sarah? Anong nakatulong dyan na tumaas ang rating si Sarah? Nag-iba ba ang buhay mo? Dati kang pango, tumangos ka ngayon? Yeah? Ma'am Leonora Padungay, maraming salamat sa yung 15 Hong Kong dollar super chat. Diba? Wala kaming pake. Diba? Kung tumaas bang records ni Sarah? Lumaki bang titik ko? Ganun pa rin naman, 7 inches pa rin. So yun lang mga kababayan. Maraming salamat. Dito naman tayo kay endorsement ni Sara Duterte. Endorsement daw ni Sara Duterte kay Amy Marcos. Bayad. Nagtatanong lang ha, bayad. Yun daw endorsement ni Sara Duterte kay Amy Marcos. Bayad daw yun. Pakinggan natin. Ala, Diyos ko. Bayad daw yun yung pag-endorse.